Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. August 22 to 29, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, is punta lang kayo sa aking description below sa pinaka-YouTube ko, makikita nyo dyan yung aking link ng aking FB. Paki-message na lang ako sa Messenger or ilalagay ko dyan sa mismong FB, sa mismong video yung aking FB para ma-check nyo din at hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Okay. Cancer. Meron kang 1, 9, 27, 33, 19. Connected ka sa mga number na to, or magkakaroon ka ng connection sa mga number na ito. Ganun din sa mga zodiac sign na to, elements, Capricorn, Sagittarius, Libra, Leo, and Gemini. Okay. Okay, Cancer. Andito ka sa sitwasyon mo na parang makaka-receive ka ng mga news, messages, gift, tulong, pagmamahal sa isang tao or sa bago man yan or sa taong matagal mo na ang kakilala. May mga gift, may mga blessing kasi ako nakikita sa iyo. Andito rin yung point, may mga kasiyahan o may mga bagay na ikinasisiyahan. Dito rin yung papuri o mga pasasalamat na sitwasyon. Ikaw ito sa kanya or sa kanila or sila ito sa iyo. Andito rin yung point na may mga bagay ka daw na iniisip o may mga pag-iisip na situation ako nakikita sa iyo. Yan, maaring may mga magbubukas sa sitwasyon mo na gusto mong gawin, gusto mong actionan, pwedeng nahato sa point na yun na opportunity or mga pagbabagong ikakasuccess mo into your life. May mga mag-a-unlock kasi, kumbaga. Andito rin yung point na ikaw lang din ang nakakaalam kung paano mo babaguhin yung sitwasyon mo sa ngayon kasi nasa sa'yo si He. Yun. Kaya if you want answer, change of destiny o kaya is fulfillment in life is nasa sa'yo daw yun. It depends on your action. Yan. Nasa action mo talaga. It's up to you to make it happen talaga siya, sa iba sa inyo. Kung halimbawa, nagtrabaho ka, o kaya is may nagbukas pa na opportunity na mas maganda, well, it's up to you kung papasok ka doon or hindi. O baka magdadalawang isip yung iba sa inyo, or pwedeng sa iba sa inyo, kung sa love life, di ba, kung may papasok, it's up to you pa rin yan. Yun. Pwedeng may tao na magiging mabait sa'yo or magmamabait sa'yo. Pwedeng nandun sa point sa iba sa inyo. Or makakaramdam ka ng kabaitan sa tao o sa mga tao na sa paligid mo. O mga taong kakilala mo pwedeng nandun sa point na yun. Nandito rin yung point na may mga new beginning na situation kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa trabaho, love life, any situation na new beginning. Meron din ako nakikita na may mga papers and documents ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way. Baka yung mga asikasuhin mo na papers and documents, marireceive ng mga papers and documents. Baka naman sa iba is kontrata ito. Or kung ano man mga papers and documents, documents yan, pwedeng by the authority, government, o mga official building, di ba? Baka mga connected dyan. O pwedeng sa trabaho mo, ganyan. Pwede yung mga, halimbawa, yung mga PR na yan, PR, o kaya sa mga tax, o kaya yung mga tax buwis, isa lang yun, ate. Kung ano man yan, kung saan aspect. Yung example ko lang naman yun, yung mga government situation, yan. And then also, meron ka daw isusulat, parang may isusulat ka, or baka naman din yun yung trabaho mo, mga nagsusulat kayo, o may mga papers and documents kayo. Sa iba dito, may either communication is coming, or may mga bago ka makikilala, maybe para sa iba, o makakasalamuha, or sa iba is ikaw ang kakausap. Bago man yan uluma, baka ikaw yung kakausap sa taong nakakilala mo na mismo. Diba? Baka ay humingi ka ng tulong sa kanya, may hingin ka sa kanya, or siya ito sa'yo. Yan, may pabor
na situation, pwedeng nandun sa point na yun, no, sa iba. And then also is may taong mataas ang ego. May taong mataas ang ego, and then also meron din ako nakikita na paghihiwalay. Marami kasing ibig sabihin ng paghihiwalay. May mga paghihiwalay kasi na magpuput lang siya ng boundary pagdating sa iyo or ikaw sa kanya. May paghihiwalay na magdi-distance lang talaga, or may paghihiwalay na ikaw mismo, hinihiwalay mo yung sarili mo sa mga taong hindi mo talaga gusto, hindi mo trip, o kaya is yung mga bad person, mga sitwasyon, ganyan, or may taong ganon sa'yo, no? Ihiwalay niya yung sarili sa'yo, or may mga separation, maybe para sa iba. Yan, pwedeng separation for a while, for a better, mga ganyan, pansamantala. And then also, may mga konti lang siguro na isolate or loneliness ka lang din na mararamdaman. Pwede rin kasi napagod ka lang, pwedeng nandun sa point ng iba na yon. Ako nakita, may mga bagay ka talagang iisipin na medyo mag-isolate ka sa iba. Meron daw ako nakikita na may konting delay eh. Hindi ko alam in what way. Either madidelay, i-delay mo, or talagang ipagpapaliban mo. Basta may mga delay situation ako na nakikita sa iba sa iyo. Sa iba sa inyo, you're doing something activity or may mga bagong activity na parating sa iyo na gagawin mo or kinakailangan mong gawin. Yun ang sabi. Yun. Meron din ako nakikita na taong bobolahin ka. Hindi ko alam kung ikaw bobolahin mo siya or makaka-receive ka ng pambobola na manggagaling sa kung kanino mang tao yan. May ganun ako nakita. Maaaring nakita ka ng mga repeating numbers or connected ka sa mga number na ito. Ibig sabihin, your angel is try to connect sa'yo dahil may gusto siyang mensahe na gusto ibigay sa'yo. Alam mo bakit napag ganun ako? Kasi lapat lahat, ibig sabihin, it's good siya. Magiging, magiging, ano ka, magiging, ano to? Either mapag-uusapan ka, o kaya naman is yung may mga matang nakatingin sa'yo or may mga magmamatsyag sa'yo, magiging apple of the eye ka kumbaga. May mga unexpected shift happen into your life kasi also this is a 5 and 5 is a 10, 5 and 5 is a 10. Ibig sabihin, the ending and the beginning and the completion happen. Ibig sabihin, meron talagang shifting na magaganap sa buhay mo. Tulad ng sabi ko kanina kasi nasa sa'yo si key. Yan, may mga divine intervention. Yan, handito yung mga may mga konti lang talaga kasi we have the key din kasi may mga konting challenge talaga na darating sa iyo, no? But still lang, ang nakikita ko naman is makakayanan mo siya. Yun ang nakikita ko dito. May mga surprises ako nakikita at magtiwala ka daw sa intuition mo o sa gut feelings mo o sa nararamdaman mo. Andito rin yung point, tamo dalawa siya o diba intervention. 1, 1, 2, 4, 8, 9, 10. Also this sa 10 completion. Ito ang ganda ng card mo ah. Yan, nandito na yung point na may mga kasaganaan, big venture, tulad ng sabi ko kanina, may mga mag-open sa'yo, mga activity, new activity situation. Meron kang higher calling basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Yan, and then also is, may mga exciting encounter or mga exciting opportunity na darating sa iyo or kakaharapin mo sa iba. O pwede rin kasi yung mga tao na makakausap mo o mga kaganapan sa buhay mo, pwedeng nandun sa point na yon. Yan, nandun din yung point na, alam mo yung inaasahan mo na mga situation na, yung may mga, hindi, yung may mga bagay na hindi mo aasahan. O kaya yung higit pa sa inaasahan mo na sitwasyon. Yun. Halimbawa, nag-expect ka na ng 1,000 pesos, pero dumating sa'yo is 2,000. Mga ganyan. Yun, may mga ganun sitwasyon. Example ko lang yun. Okay, we have the 211, 2, 4, and 6. Ibig sabihin is there's a goal achievement happen into your life. You will become a center of attention o pag-uusapan ka. No, nandun yung point na yun. Someone is watching you. It's up to you. Good fortune, di ba? Unforeseen forces, o di ba? May mga unforeseen forces ka nga, direction. Tulad nito, di sa key, di ba? And even if it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. Alam mo yung point na minsan may mga hindi kayo nagkumikilos, hindi kayo nagbabahala, situation na lang kayo, or nagpo-focus na talaga kayo sa mga dapat nyo o gusto nyo fokusan. No, pwedeng nahando sa'yo. But still, mag-move si universe sa'yo, no? Yan. Parang, alam mo yung point na, halimbawa, ikaw ito, ipupush ka ni universe sa sitwasyon. Ipupush ka. Parang bato. Halimbawa, may batong malaki, di ba? Minsan, pag gusto natin, pinupush natin, di ba? Yan.
ipupush ka ng mga angels mo at ni universe sa tamang direksyon na doon sa point na yon. Yon. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor. Aba, and your dreams will come true soon. Di ba nababasa ko sa'yo ito palagi na sabi ko, merong kang ninanais na maaring noon mo pa yung ninanais na maaring dadating siya sa'yo. It happened na. Congrats! Ako din nagulat eh. So, tingnan natin ang iyong energy. Congrats ha. Ang ganda ng card mo. Your energy, Cancer. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, stable naman yung energy mo. Yun nga lang, siguro may mga times lang din na may mga bagay ka na naiisip or nakakausap or ginagawa. Pwede na hanggang sa point na yun na nakapagpaparamdam sa iyo ng painful situation. Ganyan. O kaya naman, minsan siguro nanakit yung kaso-kasuan mo, buto-buto mo, kalamnan mo, muscle mo. Yan, may mga pananakit, kung ano man pananakit yan, okay? Sa iba, sa inyo. Yun, but still, nandun naman yung pagiging caring mo, nandun naman yung caring mo sa buhay, sa sarili mo at pagbavalue. Yun nga lang, syempre, is may mga time lang na pain ako na nakikita sa iyo. Handito rin yung halimbawa may nakakausap ka, may ginagawa ka, may ina-actionan ka, may nare-receive ka na communication, message na nakapagpapa-painful sa iyo. Pwedeng nato sa point na yon. Or sa iba naman sa iyo, maybe may mga times na nagtiting ka ng negative or may mga bagay na nagda-doubt ka. No, may mga doubt situation. Ganyan. May mga situation na pwedeng what if ganito, what if ganyan, what if ganon, o kaya naman is may mga fear of unknown situation ka. Yung tulad na sabi ko na what if, pwede na doon sa point, or na yung point of nagkakaroon ng mga distraction in some aspect of your life. Pwedeng na doon sa point na yun, o may nagdi-distract, o nadi-distract ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Yan. Pwedeng hindi ka nakakapag-focus, pwedeng na doon sa point na yun. Pwedeng may mga bagay na dapat aksyonan pero hindi mo na-aksyonan, di ba? Mga ganun sitwasyon. Dapat ay parating. Ayan. Parating kay Cancer, please show me. Ang dami mong pera. Okay, parating sa, okay. Oh, ay, David. Okay. Okay, ang sinasabi dito talagang may delay ka. No? May mga delay situation, pwedeng may mga hinihintay ka na medyo nadidelay ito, no? Pero magbabago ito. Siguro within, kasi mangyayari siya before ending of this year, mangyayari talaga siya as in. Kaya expect the unexpected talaga, no, yung situation. As in, isi-celebrate mo to or hindi yung achievement of goal o yung ninanais mo talaga, baka masupresa ka dito talaga as in. Yan na nakita ko. Kumbaga may wish come true na makakamit or may mga fortunate outcome happen. Kung sa tingin mo na delay yon, na stuck o na stagnant, no, hindi. Mangyayari talaga siya. Andito rin yung parating sa iyo, there's a good news, happiness, achievement and abundance ako na nakikita sa iyo na magagaling ito sa taong malapit sa iyo. Pwedeng sa babae or sa lalaki, pero malapit ito sa iyo. Pero mas nakikita ko kasing point is babae. No, yun. Andito rin yung point na parating sa iyo is may mga ikakagulat, ikakasya o ikabibigla ka daw na sitwasyon na magko-connect ito sa iyong kaperahan. Siguro, kasi there's a growth happen, no? May mga growth happen, nandiyan yung point of, sa iba sa inyo, mas nagkakaroon kayo ngayon ng healthy situation, lalo pagdating sa pera, healthy lifestyle, o ba mas makakaipon ka ngayon, or mas makikita mo yung gumaganda yung ipon mo, gumaganda yung pera mo, pero tingnan pa rin natin yung pera, no? Mamaya. Andito rin yung point na may tao
May tao? Wait, ano to? Tama po ba? Dalawa pang lalaki. May dalawang lalaki. May dalawang lalaki ako nakikita. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo yung dalawang lalaki. Tapos may dalawang bata ako nakikita. Pwede isa ka doon sa mga yun, ano. Ang nakikita ko kasi dito, may tao na very secret. Yun ang nakita ko dito. May tao na may hidden lalaki. Ako nakikita. Lalaki man siya or babae kasi nagsisame yung ano niya kasi. Lalaki man o babae, basta nandun yung tao na yun. There's a hidden or may tao na may sikreto or may tao na pwede rin kasi na ano pero may ano yun, parang magaling kasi siya magsalita actually. Hindi ko alam kung bakit, pero magaling siya magsalita. Pwedeng marami siyang sasabihin sa'yo na medyo magda-doubt ka. Pwedeng na doon sa point na yun, ano, kung sino man yan. O kaya naman siya sa'yo. Yan, baka mag-doubt siya sa'yo. Yun. Vice versa. Handito rin may mga tension pa na hindi natatapos. May mga bagong pagtahak ng journey sa iba sa inyo. Tatahak daw kayo ng bagong journey. Yun. O may tatahakin ka na bagong journey. Sa iba naman sa inyo is may mga bagong project, bagong creation, o there's a breakthrough happen. Nandun sa point na yun. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng leveling up. No? Yaan. In some aspect of your life. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa relationship, pwede kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. And then also, parating sa iyo is meron din ako nakikita na babae, caring kasi yung babae. Alam mo yung maalaga, tender and caring and calm yung babae na to, no? Hindi ko alam kung nagkakaroon siya ng doubt sa'yo or ikaw yung may doubt sa kanya. Kasi yung isang babae na nakita ko, medyo masalita. Kumbaga, hindi ko alam kung interview ba yon or pwedeng masalita lang talaga siya. Pero ano siya, smart. Ang smart. Pareho naman silang smart. Pero smart yung isa rin na sabi ko baka siya yung magbigay ng abundance or something sa'yo or makapag-communicate or given happiness or makapagbibigay ng kasiyahan pagdating sa'yo. Diba? Kasi dalawa yung babae na lumabas. Actually, tatlo siya. Yun ang nakita ko. Para ikaw isa ka dun sa isang babae, kung babae ka, o isa ka dun sa mga lalaki na sinabi ko kanina. Andito rin yung point na may mga celebration, no? Yan, may mga celebration, may mga getting together, either close relationship, family unity, reunion, parties, event. May mga surprises, ako na nakikita sa'yo, parties, mga ganyan. Sa iba dito may mga teamwork, di sa community or teamwork kasi para sa iba. Basta lang nandun yung stability, kasaganaan at success na magaganap o mangyayari sa buhay nyo. Pwede rin kasi welcome sa celebration, mga birthday, anniversary, mansary, o kaya company, anniversary, mga ganyan, o kung ano man yung celebration na yan. Congrats! And then also, yung ikakasaya mo. Meron din ako nakikita na coming home. Pwedeng uwi ka ng Pilipinas, ng probinsya, ng kalapit baryo, o may pauwi o parating kung saan man siya nanggaling lupalop, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga union nga ako nakikita dito eh. Alam mo, may babae dito na parang magbibigay sa'yo ng, babae man siya o lalaki, basta malapit to sa'yo, magbibigay sa'yo ng advice or suporta sa'yo, or ikaw sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Ano, parang nahawi mo naman yung ano natin. Ubus na naman. Dun. Ubusin na naman yung card. Doon, anak. Tingnan natin. Chang. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Doon ka na, anak. Doon. kasi hiningangat-ngat niya. Yung isa nga, well, hindi lang siya isa, marami. Marami na siyang nasirang card. Kahit nakabox siya, ngangat-ngatin niya yan. So, Chang. Kambiste. Dun. Yung baby Chang, gayo. Yung aking tagapagtanggol, yung puti. Okay, dapat mong iwasan. Syempre may panghinaan ka ng loob. Yan, iwasan mo syempre yung hindi ka magkaroon ng clarity sa mga bagay na gusto mong umpisahan, gusto mong i-let go, gusto mong gawin, gusto mong ganito, ganyan, no? Yan, kailangan may clarity ka, hindi yung,
okay, bahala, okay, pwede na yan, okay. Huwag ganon, iwasan mo yun, ano. Kanya, kailangan mo magkaroon ng clarity and make a decisions right, no? Magdesisyon ka ng tama. Andito rin yung point na ilaya mo yung sarili mo. Iwasan mo na hindi mo nga ilaya. Puro sabi ko kanina, parang i-let go. Ganyan, ano. Ilaya mo yung sarili mo sa mga bagay o sitwasyon na hindi makakagusto sa'yo. Siyempre, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong itama, i-correct talaga, or kailangan mo talaga actionan, gawin mo na. No, huwag ka na magpa-delay-delay dyan. Yun. And then, yung mga ikaka-stress mo, anxiety, depression, ikaka-burden mo, medyo iwas ka dyan. Siyempre, wag porkit iwasan mo na bago pa siya mangyari. Lalo na kung medyo sa iba sa inyo, kung kulang kayo ng tulog, aba, bumawi kayo ng tulog kasi pwedeng iyan is isa siya sa makakapagpapastress talaga sa'yo. Sasakit yung ulo mo, di ba? O, bumawi ka hanggat maaari. Kung night shift ka, kulang ka sa tulog, pagising-gising, late natutulog or maaga nagigising, no? Yan. Basta bumawi ka ng energy. And then also, yung mga ingat ka rin sa mga sasabihin mo, bibigkasin mo, salita mo, didesisyonan mo, mag-ingat ka talaga. Try to make it balance any situation into your life kasi pwede mag-mess ka dito. Basta, any situation happen sa buhay mo, keep moving lang para ma-reach mo yung goal mo. Ang sinasabi dito, try and try until you succeed. Iwasan mo na lang din yung medyo mas maging mataas yung pride mo or mga tao matataas ang pride. And then also, yung mga disloyal person, kung ikaw disloyal ka, iwasan mo rin. Andun yung point na yun. Yung mga taong, syempre, kasi sometimes pa, di ba? Kailangan talaga ng teamwork, ano, na doon sa point na yun. Yun, teamwork is needed then. And then, syempre, yung mga taong mapangling lang, nanglingling lang, o mga tuso, mandaraya, iwas ka dyan. Or kung ikaw ito, iwasan mo rin, ano. Yun na nakikita ko. Anak, naligo ka pala. Baba mo na. Tingnan natin ang love. Siyempre, kung may mga times na you need to speak out, mag-speak out ka in a good and a nice way, ha? Hindi yung stress ka na nga, i-stress mo pa yung sarili mo, di ba? May mga bagay na dapat na aksyonan, gawin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, cancer. Sorry. Vice versa, energy reading tayo. Single yung iba, no? Sa iba sa inyo, single kayo, may makikilala kayo or may nakakausap nyo na, no? O may nakakausap na kayo. Ibang lahi ito. Or pwedeng sa iba dito, this is a manager, may position sa iba sa inyo. Or, basta daw sa position. Or maybe sa iba is this is a smart person. Pero ingat lang kasi baka magaling siya magsalita. Okay. Ay, ganun. Okay, sa mga single dyan, aba, dalawa yung nakita ko. Maaring LDR siguro iba. Sa iba, medyo hindi siya siguro malapit lang. Halimbawa, nasa Parañaque ka, siya naman taga Pangasinan, taga dito, hindi nagkakalayo. Sa iba, maaring LDR talaga ng sobra, no? Sa mga single, ang nakikita ko sa dito, may tao kang makakausap, ang galing niyang magsalita eh. Hindi ko alam why, pero mararamdaman mo na magpuput talaga siya ng effort sa iyo. Pero magaling to. Ingat ka na lang kasi may something sa kanya. Baka at the end masaktan ka. Well, choice mo yan. Basta maging matalino, ha? Okay. Sa iba naman sa inyo is kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay, kasi dito na rin si Fool. Yan, nagkaroon ng paghihiwalay, andun yung point na maaring iba na rin kasi yung pinukusan nito, parang biglaan lang din na nagkahiwalay para sa iba. But still, andun yung separation, biglaan man yan or hindi. Napagod na rin kasi yung isa, no? Parang alam yung point, nakakapagod na lang na pag ganito lang palagi, nagsisinungaling ka. Andun yung betrayal talaga, nagkaroon ng pagmamanipulate, hanggang sa nag-move yung isa. Well, still, nagbigay talaga ng effort yung isa sa inyo. Sobrang effort. Pagdating sa devaluing, yun nga lang, nagkaroon talaga ng pag-iwan sa ere, abandonment, or rejection. Pero nakita ko dito, kokonektong muli sa'yo. Vice versa, energy reading, yan, magkakaroon or
baka basta ko-connect siya muli sa'yo. In what way? Iba-iba. Pwedeng direct, pwedeng messages, or text, chat. Isa lang naman din kasi yun, di ba? Basta ko-connect to sa'yo. And then also, is, kasi nandun pa rin yung pagmamatsyag sa iba. And then sa mga may third party relationship, may mga third party relationship is medyo immature kasi yung isa dito. Alam mo yun? Medyo immature yung isa, siguro nandun yung point na hindi kasi siya ganun kaseryoso when it comes to, o baka hindi na rin siya naging seryoso, no? Sa relationship. Pero, hoping, pero maghihiwalay kayo nito. May paghihiwalay kasi ako nakikita. Pero nasa sa'yo, kung gusto mo magstay, magstay ka. Pero may paghihiwalay. Okay, sa mga walang third party relationship, maaaring bago lang kayo nito or pwedeng kung hindi man, is nandun naman yung point na patient talaga yung isa sa inyo. Ang haba ng pasensya. Yun nga lang, may mga times lang talaga na darating talaga na madi-disappoint ka sa kanya, may mga konting conflict, ganyan, hindi pagkakaintindihan, may mga pagsisinungaling actually, yun ang medyo marami. Pagsisinungaling at hindi pagiging totoo na sasabihin sa'yo. Yan. Yan ang nakikita ko dito. Maaring nagkakaroon siya ng pagmamanipulate sa mga sinasabi niya sa'yo kasi handang yung strategy, situation, o kaya naman is may mga situation na makakaramdam ka talaga ng lungkot or sadness sa sitwasyon na to. Pero hoping pa rin, no, na hindi kayo magkahiwalay. But still, okay lang naman din kasi sa mga walang third party. Dito sa sitwasyon is make sadness ka. Siyempre, habaan mo pa yung pasensya mo kasi dito may magsisinungaling eh. As in, may magsisinungaling. Medyo sneaky kasi yung energy na nakikita ko. Alam mo yung point na puro salita, kulang sa gawa. Ganyan. Either ikaw ito or siya. Yun ang nakita ko dito. Tsaka parang hindi siya gano'n nag-iisip. Parang pabigla-bigla ata to or maaring hindi niya lang talaga ginagamit talaga yung fact ng situation, yung the fact ng situation. O pwede rin kasi sa iba sa inyo, hinahayaan mo na lang din na unaayunan mo siguro o inahayaan mo na lang na gano'n. Pero sana wag gano'n. Yun ang nakita ko. Pero hoping, or kaya pwede rin kasi sa iba sa inyo is baka may sakit ang isa sa inyo, no? Kaya medyo parang nakita ko yung low energy rin kasi. Kaya masabi ko may lungkot. Pwedeng isa sa inyo is may sakit o may mga pagdadaanan na hardship itong relationship na ito. Yun ang nakikita ko. Sana wag kayong dumating sa point na magkaroon kayo na pang-aabuso na, no? Yung maabuso na sa mga bagay o abusuduhin ka. Ingat na lang din. Tingnan natin ang money, trabaho. Show me. Ay, devil. Okay, kung wala kayong trabaho, okay, kumilos kayo. Ay, hello. Kumilos din pag may time. Siguro may mga time lang na nalilito kayo kung ano yung papasukan mo. Pwedeng nandun kayo sa point kaya medyo nahang kayo o baka hinihintay niyo yung resulta dito, resulta doon. Pwedeng nandun sa point. O pinag-iisipan niyo talaga kung ano talaga yung gusto niyo. Nandun sa point. Kaya medyo nakikita ko parang na-stuck yung situation. Okay, kung kayo naman is may trabaho, so may mga trabaho hindi mo maaalis na medyo, yung energy mo kasi naglo-low, hindi ko lang alam bakit naglo-low, baka rin kasi panggabi ka o nagkukulang ka talaga sa tulog o medyo nagiging emotional ka lang talaga sa trabaho mo, baka pagod ka lang din, o kaya may mga tao na hindi nagiging good term, pwedeng mga inggit, pwedeng mga controlling, pwedeng mga tao na nagiging makasarili at saki, mga toxic na place, tao, mga nasa paligid, pwedeng nandun sa point na yun, no? Yun, medyo ano na lang, mag-reclaim ka ng power mo. Yan, i-reclaim mo yung power mo, i-restore mo yung control mo, no, sa iba sa inyo, kung may mga bagay o sitwasyon na bumawi ka talaga ng energy, gawin mo para mas kasi medyo ang pangit ng energy, ang pangit ng dating nung sitwasyon sa nakita ko dito. Hindi ko alam mo, baka medyo, halimbawa sa company, 'di ba? Parang ang dami-dami mong work pero
yung sinasahod mo, sa kanila lang halos konti na lang yung sa'yo, di ba? Pwede kasi nandun, masyadong nagiging sakim at makasarili talaga. O halimbawa, may mga kasamahan mo, di ba? Parang ikaw na yung gumawa ng lahat, tapos sila petiks-petiks lang. Mga ganun sitwasyon. Mga toxic. Well, ingat na lang din. And then also, sa pera mo, maaaring may hinihintay ka, may nanghiram ba sa iyo, may nangutang ba, o ganyan, o may na-delay ba talaga, or sa iba sa inyo, medyo ate nag-growth, hindi ko nakikita nag-growth, pero after a month, ang nakikita ko siguro after 1 month, makikita mo na magpo-progress yung iyong money. May konting growth ako na nakikita, mas mararamdaman mo yung peace na medyo may anak. Tama na yung subo. Mas makikita mo kasi may mga papasok na opportunity or may papasok na pera ako nakita dito. Medyo, yun nga lang, medyo nag-i-stagnant, nai-stack kasi yung pera mo. Sa nakita ko. Pero ang sabi dito, may mga dapat ka daw gawin eh. Tapos, ang sinasabi dito, kailangan mo daw baguhin daw yung pananaw mo sa kinabukasan or may mga bagay ka daw na kailangan mo itry bago. Yun ang sabi. Para mas maging maganda daw yung kaperahan mo. Kasi iba sa inyo, merong iba sa inyo na hindi kayo mag-growth dyan sa sitwasyon niyo. Hindi ko sinasabi na umalis ka, ha? Pwede rin kasi na halimbawa may trabaho ka tapos pwede kang maghanap pa na pagkakaperahan. Pwede nga doon sa point na yon kasi medyo stuck siya. Hindi ko nakita yung growth. Gawin niyo yung lahat, no? O kaya baka naman may bad habit ka, 'di ba? Yan, ingat ka na lang. Ingat ka na lang. Pagka pera na pinag-usapan, be smart. Maging smart ka talaga sa pera. Tapos, make a strategy, ha? Yan, mag-strategy ka. Tsaka pag-isipan mo kung mag-growth ka ba dyan or hindi. Or kung hindi mo naman kayang umalis, siguro pag-isipan mo ano man dapat mong gawin. May mga bago ka pang pagkakaperahan, maggawa ka ng mga bagay. O kaya naman is, kung gusto mo talaga mag-growth, nasa sa'yo yun. Try new things, try new path. O kaya baguhin mo yung perspective mo o pananaw mo sa kinabukasan. Kung may mga bagay ka talaga na kailangan mo i-let go para mas mag-grow yung pera mo, gawin mo. 'Di ba? Ganun. Mag-ano ka, pag-isipan mo talaga, no, maging matalino ka pagdating sa pera. Huwag hindi yung ikaw yung ma-scam or madaya or ma-disorganize ka talaga, 'di ba? Ingat ka na lang. Iwasan o alisin o i-let go o ikat mga dapat ikat. Arigatou namaste, God bless.